Hello mga katambayers! Welcome to my channel, and once again, this is Joby Tubas and you are watching the JB Tubas Vlogs. And for today's video, ako inyong samahan dahil dadaling ko kayo sa mga trademarks and tour spots of FIFA World 2026 dito sa Vancouver. So ano pa hinihintay nyo? Tara na! Ang mission natin today, silipin ang ilan sa mga lugar na siguradong dayuhin ng mga fans sa FIFA World Cup 2026. At ang pinakamagandang part, commute lang tayo. Mula dito sa bahay, sasakay tayo ng bus hanggang makarating tayo ng King George Station. Doon magsisimula ang journey na to. Kaya kung ready na kayo, tap na ang compass card, tara, alis na tayo! Isa sa mga bagay na gustong-gusto ko dito sa Metro Vancouver ay kung gaano ka-convenient mag-commute. Sa totoo lang, hindi mo kailangan ng sariling kotse para makarating sa halos lahat ng sikat na tourist spots. May SkyTrain, bus, at SeaBus na magkakonekta kahit first time mong pumunta dito, madali lang ma-explore. Ang pinaka-favorite ko, habang nasa SkyTrain ka, parang may libre ka ng city tour. Habang bumabiyahe, makikita mo iba't ibang party ng Vancouver. Mula sa matalas na building sa downtown hanggang sa mga bundok na parang wallpaper sa likod. Minsan, makikita mo pa ang dagat, mga tulay at ang ganda ng city skyline. Kaya imbis na mainis sa biyahe, enjoy ka na agad sa view. At bonus pa, hindi mo na kailangan maghanap ng parking o mas-stress sa traffic. Basta may loading ka compass card, ready ka nang gumala. Tipid ka na gas sa gas, tipid sa oras, at mas eco-friendly pa. Kaya kung balak mo bumisita sa Metro Vancouver, huwag ka matakot ng masa sa public transportation. Hindi lang siya convenient, reliable, bahagi na rin siya ng experience. After ilang oras na pagbabiyahe mula sa King George Station, nandito na tayo ngayon sa BC Place Stadium. Ang BC Place Stadium ay nasa aking likuran kung saan mangyayari ang ilan sa mga laro dito sa FIFA World 2026 dito sa Vancouver. Fun fact, ang bubong ng BC Place ay parang higanting payong. Retractable siya. Ibig sabihin, pwedeng buksan o isara. Depende sa panahon. Kaya kahit umulan, tuloy ang laban. Very Canadian. Handa sa kahit anong weather. Imagine mo na lang, ilang libong fans ang sisigaw dito. Sana lang hindi mawala ang kanilang boses bago matapos ang isang half. Sa aking likuran ay ang Science World. Literal na ilang minuto lamang na lakad from BC Stadium ay mararating nyo na ang Science World. Kung yung nakikita sa aking likuran ay ang isang malaking football na ginawa lamang dahil sa FIFA World 2026. Before FIFA World 2026, ang giant ball na yan ay tila lamang isang golf ball. Pero ngayon, dahil sa 2026 FIFA, ay ginawa nila ito na magmukhang isang football. Ang Science World ay hindi lang giant ball. Isa itong science museum na puno ng interactive exhibits. Dito okay lang pindutin halos lahat ng buttons. At aminin nyo, kahit adults tayo, kapag may bagay na umiilaw at may button, automatic na gusto mong pindutin. Maliban sa Science World Museum na binibisita ng mga tourists and local sa lugar na to ay isang giant soccer ball na makikita sa aking likuran. Saan isa ito sa mga trademark o tourist spots ngayong FIFA World 2026 dito sa Vancouver. Mula dito sa Science World kung saan nasa train station tayo, maghihintay tayo ng bus going to Waterfront para sa ating next stop, which is the Canada Place. Andito na tayo ngayon sa Canada Place, sa aking likuran. Isa ito sa pinaka-busy lugar ngayong FIFA 2026 dito sa Vancouver. Alam nyo ba na ang Canada Place ay isa sa mga iconic landmarks ng Vancouver? Pansinin nyo ang bubong nito ay parang layag ng barko. Sakto lang dahil dito rin dumadaraong ang ilan sa mga malalaking cruise ships
Pagkatapos nyo dito sa Canada Place, isa sa mga dapat puntahan ay ang Stanley Park. Ito lamang ay walking distance from Canada Place, and while walking, makikita nyo ang napakagandang view ng dagat. So ano pa hinintay nyo? Tara na, samahan nyo ako. After ilang minuto nating paglalakad mula sa Canada Place ay narating natin ang Stanley Park. Sa aking likuran ay ang mga totem poles na isa sa mga palatandaan na andito ka na sa Stanley Park. Kung gusto nyo ng pahinga mula sa city, ito ang perfect place. Fun fact, mas malaki pa ang Stanley Park kaysa sa Central Park sa New York City. May forest, beaches, bike trails at napakagandang seawall dito. Kung gusto mong maglakad para mag-relax o para mawawasan ang konsensya mo sa kinain mong 3 dessert kanina, aba, welcome na welcome ka dito. So maliban sa Stanley Park kung saan tayo ngayon, sa Canada Place, BC Place at Science World na napuntahan natin kanina, marami pang ibang pwedeng puntahan na tourist spots dito sa Vancouver tulad ng Granville Island at English Bay. Pero dahil kulang tayo sa oras ngayon, dito natin tatapusin sa Stanley Park ang vlog na ito. So hindi pa natin nalibot talaga yung Stanley Park dahil napakalawak nito. Ang good thing about Stanley Park, ito ay pwede mong ikutin using your car na actually nasa harap natin, dumadaan sila ngayon, and or through bike. Actually, nalibot ko na yung Stanley Park dati gamit yung bike. Although medyo expensive siya, pero worth it naman yung experience. So, kung isa ka sa mga tourists or local na andito sa Vancouver, it is really advisable or recommendable na bisitahin nyo yung Stanley Park. So, dito lamang nagtatapos ang aking vlog. Sana ay nag-enjoy kayo. Dahil sa totoo lang talaga, ngayon sa nakikita ko sa background, di ba nakita sa background at nakikita ko ngayon sa aking harapan ay ang napakagandang view ng dagat. Gusto kong magstay dito until 6 p.m. Right now is 4 p.m. pa lang. So, magpapahinga lang ako dito dahil ang Stanley Park talaga ay perfect place para magpahinga, magbanding kayo ng family, mag-date, mag-exercise, maglalakad. Dahil ang dulo nito actually ay English Bay na gagawan din natin ng vlog, which is kailangan yung abangan sa susunod. Dahil talagang gugustuhan nyo yung makikita nyo dun sa English Bay. Kung nag-enjoy kayo sa vlog na to, huwag nyo kalimutang i-like, subscribe, at i-share na rin yung link nito sa mga kaibigan yung nasa Vancouver or sa mga kaibigan yung balak pumunta dito sa Vancouver. Ako si Jomi Tupas at muli, kita-kits tayo sa susunod kong vlog. Bye!